Good evening sa ating lahat. Isa pong pagpalang gabi sa inyo. We praise the Lord for still having this privilege and opportunity na makapag-gather, ma-enjoy ang fellowship, ma-practice ang love na we ourselves have experienced from Him through prayer, and most importantly, to hear the Word of God sa ating devotion sa gabing ito, and to see His glory. And so, before we sing a hymn this night, allow me to invite everyone to please pray with me. Allow me to pray. Our gracious God and Heavenly Father, we praise you, O Lord, for this moment where we can see you, we can come to you, and we do pray, Father, that this moment would be meaningful, maging kagalangan sa bawat isa sa amin, at most especially, Lord, ay maging kadakilaan sa inyong pangalan, O Lord. And so, dinadalangin namin at inihiling, Panginoon, na kayong mauna sa bawat isa, at tunay, Panginoon, na kayo lamang ang aming may taas. And all of these things we humbly ask, O Lord, in thanksgiving, in Christ's most precious name we pray. Amen. We would be singing The Church's One Foundation. Familiar na tayo sa hymn na ito. Ito ay ipinapahayag ang mga blessing na meron tayo kay Kristo. Other than promises, katulad ng sabi natin kanina, the unity or the same peace, hope, and joy na mararanasan natin mula kay Kristo. Sino pa man, basta ay kapwa natin kapatiran sa Panginoon. Okay, and looking at Christ, I encourage everyone for us to sing this hymn, The Church's One Foundation. Ready now? The Church's one foundation is Jesus Christ the Lord. She is His new creation by water and the Word. From men He came and sought her to be His only bride. With His own blood He sought her, and for her life He died. Elect from every nation, yet one o'er all the earth. Her charter of salvation, one Lord, one faith, one birth, one holy name she blesses, partakes one holy food, and to one hope she presses, with every grace endued. Mid toil and tribulation and tumult of her war, she waits the consummation of peace forevermore, till with the vision glorious her longing eyes are blessed, and the great church victorious shall be the church at rest. Yet she on earth hath union with God the Three-in-One, and mystic sweet communion with
souls whose rest is won. Oh, happy others only, Lord, give us grace that we, like them, the meek and lowly, on thy may dwell within. I ask everyone to prepare ang ating mga sarili. As a short reminder, we can turn off our phones into silent modes para hindi tayo makakadistorbo o madidistorbo sa mensahe ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon na bagamat mayroong pandemic at MECQ yata ang Rizal, ay maaari pa rin tayong magkatipon-tipon, hindi man face-to-face, hindi naman congregational gathering, ngunit sama-sama pa rin tayo sa ating gawain, bagamat ito ay sa virtual o sa online. At sa ating pagbubulay ng salita ng Panginoon patungkol sa pananalangin, nagsimula ako ng series of messages sa Acts chapter 1 at tatalakayin natin ang mga passages sa Book of Acts patungkol sa pananalangin. At ang ating layunin in general ay upang tayo ay magpatuloy sa pananalangin. Naniniwala tayo na ang pananalangin sa Panginoon ay instrumento ng maraming pagpapala ng Panginoon, material, financial, physical, at spiritual. Kaya ito ang general na hamon sa atin na tayo manatili, magpatuloy na masigasig sa pananalangin. Pinag-aralan na natin ang patungkol sa pananalangin ng mga alagad sa chapter 1, sa chapter 2, sa chapter 4, at ngayon ay chapter 6 po tayo. At ang pamagat ng ating pag-aaral ay Prayer and the Apostles. Kaya yun ang pamagat na ibinigay ko sapagkat pag-aaralan natin ang patungkol sa pananalangin. Prayer and the Apostles. Babasahin ko ang isang talata dito sa chapter 6, 1 to 7. Ngunit dito sa verse 4 sa Tagalog, datapwat magsipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. Tayo muna manalangin sandali. Dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat meron kaming pagkakataon na buksan ang iyong salita at kunin ang prinsipyo ng pananalangin na aming gagawin sa aming buhay at paglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo ang inyong salita at tulungan niyo kami lagi na magtiwala, umasa sa inyo kahit sa gitna ng mga kahirapan at sa pandemic na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat na patungkol sa paglilingkod ay mabuti. Ngunit merong tayong makikita dito sa Acts chapter 6 na mas prioridad kaysa ibang mga bagay na mabubuti sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At ang binasa ko sa inyo ay nagpakita ng prioridad. Yung mga pangunahing aspeto ng gawain ng Panginoon na hindi dapat kaligtaan ng iglesia, lalong-lalo na ang mga leaders na makikita natin sa sinabi ng mga alagad sa mga mananampalataya sa Jerusalem noon. At ang challenge sa atin ay dapat po nating malaman at gawin ang mga mas prioridad na dapat huwag kaligtaan sa gawain ng Panginoon upang maging mabunga at matagumpay ang gawain ng ating Panginoon. 5 mga bagay ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Una ay problem in ministry. Dito sa chapter 6 verse 1 and 2, merong problema dito. Problem in ministry or challenge in the ministry. Mababasa natin na dumami ng dumami ang mga
Kristiyano sa Jerusalem mula nung Pentecost. At on the day of Pentecost, 3,000 men or people got saved. Nabaptize sila, naging members sa church. At dito sa chapter 4 verse 4, mababasa natin na ang bilang na nila ay 5,000. Hindi natin masyadong matiyak kung 5,000 ang bagong ligtas o 5,000 na ang bilang nila lahat. Ngunit makikita natin na dumami sila ng dumami. At sa chapter 5 verse 14, mababasa natin na men and women and widows, yung mga balo, ay nangaparagdag sa kanila. At ang mga apostol, 12 sila, ay silang nag-aalaga sa mga mananampalataya, nagbibigay ng kanilang support, at nagpapakain lalong-lalo na sa mga widows. Bakit? May mga balo na marami noon na tinatawag na Grecian widows. Ito ang mga nagbisita sa panahon ng Pentecost na mula sa labas ng bayan ng Israel. Kaya sila ay mga Greeks. At naligtas sila doon at hindi pa sila nakauwi sa kanilang bayan at nananatili sila doon sa Jerusalem, nakiki-fellowship, sumasamba sa Panginoon kasama ang mga mananampalataya sa Jerusalem. At dahil wala silang trabaho, ay tungkulin ng iglesia na tulungan, pakainin sila. At ang mga alagad ang gumagawa lahat ng mga ito. Isang bagay dito ay dumami ang mga mananampalataya doon sa pangangaral ng salita ng Panginoon. At dumadami din ang mga challenges sa ministry. At ganoon talaga yon. Kung dumami ang mananampalataya, lumawak ang gawain, ay mayroong mga problema o mga hamon, wika nga, na dumarating. At kung i-apply natin ngayon, ay ang gawain ng Panginoon, meron talagang mga suliranin. Wala kang mapuntahan na iglesia na walang problema. Yung malalaking iglesia, maliliit na iglesia, nagsisimula na fellowship o iglesia, meron talagang mga hamon, natural lang yon. Ngunit, dapat malaman natin sa paggabay ng Panginoon kung paano natin i-address ang mga problema na dumarating na katulad dito sa Jerusalem. Pangalawang bagay sa ating pag-aaral ay priority in ministry. Nakita natin problem in ministry, then priority in ministry in chapter 6 verse 4. Na aking binasa sa inyo, nababasahin ko muli. Ano yung priority sa gawain ng Panginoon? Datapwat na magsipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. Ito ang wika ng mga alagad. Kasi sila ay nagsusuporta, nagpapakain sa maraming mga mananampalatayang nangangailangan, lalo na yung mga balo na Greeks doon sa Jerusalem. Yun ay maganda na gawain, kasama sa gawain ng Panginoon. Ngunit, yun ba ay priority sa mga apostol? Masasabi natin priority sa iglesia na tulungan ang mga nangangailangan. Ngunit sa mga apostol, yun ba ang kanilang priority sa gawain ng Panginoon? Hindi po. Bagamat napakaganda yon, ay hindi ang kanilang prioridad. Ang prioridad ay pananalangin at pangangaral ng salita ng Panginoon. Yun ang gawain nila. At ito rin ay tumutukoy sa gawain ng mga leaders ng mga iglesia, mga pastor, Bible women, mga Bible school students, sapagkat sila yung tinatawag na ministerial leaders. Ngunit, ang iglesia din ay kasama sa pananalangin at gawain ng ating Panginoon. Kung pabayaan ng mga apostol ang pananalangin at pangangaral at nagpapakain na lamang sa mga membro doon sa Jerusalem na napakarami, ay ang gawain ng Panginoon ay mahahadlangan. Hindi na uunlad. Wala nang maliligtas kasi tumigil na silang manalangin at tumigil na mangaral.
Ang dalawang bagay na ito, mga kapatid, ay napakahalaga sa gawain ng ating Panginoon. Ito man ay sa nagsisimulang iglesia, ito man ay sa malaking iglesia, ito man ay sa mission field, kinakailangan ang pananalangin sapagkat walang taong maliligtas kung walang panalangin at walang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya yun ang prioridad sa gawain ng ating Panginoon. Pangatlo sa ating pag-aaral ay persons chosen for ministry. Ito yung kalutasan na nakita ng mga apostol sa paggabay ng banal na Espiritu sa kanila. Persons chosen for ministry. Ibig sabihin, hindi na sila ang gagawa yung pagpapakain, pagtulong sa mga mananampalataya, kundi merong iba na aatasan na gagawa. Kaya, persons chosen for ministry, ang sabi ng mga alagad sa mga mananampalataya sa Jerusalem, pumili kayo ng 7 mga lalaki na mangunguna sa gawain ito, serving tables, in chapter 6 verse 2. Merong kaisipan na ang iglesia daw, batay dito, ay kailangan 7 ang diakono. Okay. Kasi ito yung batayan ng diakono sa mga iglesia. Kaya palaging 7 daw, maliit ang church 7, malaki ang church 7. Pero hindi naman sinabi dito na basta may iglesia, kailangan may 7. Kung minsan nga, wala pa nga ang diakono yung ibang iglesia sapagkat sa tingin nila, wala pang qualified. Kaya wala. Pwedeng 2, pwedeng 5, pwedeng 7, pwedeng 10, pwedeng 20. Depende sa laki ng iglesia. Ngayon, ay ano-anong mga pangalan yung mga persona na pinili. Dito sa verse 5, mababasa natin ang pangalan nila. At binagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu, si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, at si Nicolas na taga Antioquia na naging Hudyo. Kaya ito yung pangalan nila, mga 7. At ano ang kanilang qualifications? Makikita natin sa verse 3. Ang qualifications nila na piliin at pinili ng mga apostol ay honest report. Magandang kanilang pangalan at kanilang reputasyon. Hindi may ginagawang masama, kundi maganda ang kanilang reputasyon. Letter B ay spirit-filled. Sila ay guided, controlled, led by the Holy Spirit sa kanilang pag-iisip, pananalita, sa kanilang decision, sa kanilang mga gawa. Sapagkat sila ay magiging leader at kailangan ang leader ay maganda ang kanilang patutuo. At ginagabay ng banal na Espiritu upang maging epektibo ang kanilang gawain. Letter C, sa verse 3 ay full of wisdom. Not only full of knowledge, maganda yung maraming kaalaman na pag-aralan, ngunit kung hindi ginagamit yung kaalaman ay maging walang saysay. Kaya hindi lamang full of knowledge but full of wisdom. Wisdom is practical wisdom. O sabi ng iba, practical knowledge. Ang karunungan ay pag-apply ng iyong kaalaman. Marahil medyo kaunti yung alam mo, ngunit kung ina-apply mo, ginagawa mo, ay yan ay karunungan. May mga tao na maraming alam, ngunit hindi sila marunong sapagkat hindi nila ina-apply ang kanilang kaalaman. Then letter D ay full of faith sa verse 5. Ibig sabihin ay matibay ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Sila ay walang pagdududa patungkol sa Diyos, patungkol kay Kristo, patungkol sa doktrina, patungkol sa paglilingkod sa Panginoon, ay wala silang pagdududa.
hindi sila natatakot. Ito ay napakagandang mga aral sa atin, yung katangian ng mga leaders. At hindi lamang leaders po, kundi ang mga katangian ito ay katangian din ng bawat mananampalataya. Ngunit dito ay lalong-lalo na ang mga leaders na pinili nilang 7 mga diakono. Kaya ang mga qualifications na ito ay inaasahan natin sa school, sa office, sa family, sana lalo na sa government. Ngayon ang ating government, ang daming bumabatikos sa mga bagay na nangyayari. Maraming nagpaparesign sa mga ibang leaders sa government, ngunit hindi nagre-resign sapagkat maraming akusasyon at nakikitang pagkakamali. At kung ito, ang mga ito ang qualifications ng leaders at mga diakono at mga membro ng iglesia, napakaganda ang patutuon ng iglesia at maging epektibo sa kanilang gawain. Number 4, pang-apat na bagay sa ating pag-aaral ay prayer in ministry. Noong napili ng iglesia ang 7 at dinala sila sa harapan ng mga apostol, ano ang ginawa ng mga apostol? Ito na yung prayer na sinasabi ko, prayer and the apostles. So, the apostles prayed for the 7 deacons upang pagpalain sila ng Panginoon, upang gabayan sila ng Panginoon, upang sila'y laging handa na maglingkod, at ang kanilang qualifications ay mananatili sa kanila upang mabunga ang kanilang gawain, upang matulungan nila ang mga apostol sa paglilingkod sa ating Panginoon. At ang ginawa ng mga apostol, they prayed and they laid their hands on them. Iniunat ang kanilang mga kamay sa kanila. Okay? Marahil sila ay nanikluhod sa harapan nila at sa harapan ng kongregasyon at nanalangin ng mga apostol, iniunat ang kanilang mga kamay sa kanila. Ito ay simbolo ng pagtatalaga. Ito ay commissioning of the apostles or deacons to the work of the ministry. Ginagawa ito sa mga misyonero. Bago umalis ang mga misyonero, mayroong commissioning service. At ginagawa din natin sa church. December, meron tayong election of officers. Pagdating ng January, meron yung dedication, commitment, or commissioning na idinadalangin ng mga leaders upang gabayan sila ng Panginoon sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Isang bagay dito, yung mga 7 deacons ay physical ministry ang focus nila. Ang mga apostles ay spiritual or ministerial or preaching, praying ministry. And itong mga 7 diakono na ito o na pinili ay tinatawag na forerunners of the office of deacons in the churches. Kaya sila yung batayan na mayroong mga diakono ng iglesia. Ngunit ang mga diakono ay mayroong mga katangian na sinusunod din. Panglima, at ito na ang panghuli sa ating pag-aaral, progress of ministry. Progress of ministry. Babasahin ko ang verse 7. Makikita natin dito ang progreso ng gawain sa Jerusalem. At lumago ang salita ng Diyos at dumating o dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad. At nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. Kaya mayroong 3 aspeto dito ng paglago sa gawain ng Panginoon. The word increased. Ibig sabihin ay lumaganap ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Bakit? Yun na yung concentration, prioridad ng mga apostol. Punta sa iba't ibang dako sa Jerusalem, hindi pa sila lumabas noon sa Jerusalem, at nangaral ng salita ng Panginoon. At ano pa ang progreso, resulta, disciples were multiplied. Dumami ang mga mananampalataya sa Jerusalem. At
isa pang napakaganda na mababasa natin ay maraming mga saserdote, mga priests ay naligtas. Mapapansin natin, saserdote sila, doon sa templo, pari sila sa templo, hindi ligtas. Larawan sila ng mga religious leaders kahit ngayon. Na religious leaders sila, nagbabasa ng Biblia, nangangaral din ng Biblia, ngunit hindi sila tunay na mananampalataya. So you can be a priest, you can be a minister, you can be a pastor, you can be a bishop, but you are not saved. Ngunit sa pangangaral ng mga apostol ay nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Tinanggap si Kristo na kanilang ipinako sa krus at sila ay naligtas. Kaya maraming saserdote na naligtas, naging tunay na mananampalataya. Bakit po? Sapagkat ang mga alagad ay, o mga apostol ay hindi tumigil sa pananalangin at pangangaral ng salita ng Panginoon. Sa ating pagtatapos, prayer and preaching are priorities or primary ministries of church workers and the church. Yung dalawang yan, huwag nating kaligtaan. Pananalangin mga kapatid, pananalangin sa atin, pananalangin sa church, pananalangin sa iba, pananalangin sa mga kaluluwa na maligtas sila. At ang makikita natin, ang prinsipyo ng cause and effect. Kung merong dahilan, merong epekto yan. Dito makikita natin prayer and preaching. At ang epekto ay the word was propagated, many got saved, and even religious leaders got saved. And remember the qualifications of leaders na kinakailangan upang matagumpay ang gawain ng Panginoon. Kung walang mga qualifications na ganito, ay napakahirap ang gawain ng Panginoon. Mahahadlangan. Ang sa report, spirit-filled, full of wisdom, and full of faith. Tayo manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa maiksi lamang na pag-aaral ng iyong salita. Ngunit ito ay magandang hamon sa amin na mayroong prioridad na dapat namin gawin sa inyong gawain. At ang mga ito ay pananalangin at ang pangangaral ng iyong salita. O Diyos, tulungan niyo kami dito sa Angono Church na ito ang aming gagawin at tulungan niyo kami upang ang inyong gawain ay uunlad. Pagpala niyo ang bawat isa. Maraming salamat sa inyong pagpupunan ng aming pangangailangan. Pagbibigay sa amin ng kalakasan, kalusugan. Bagamat dinadalangin namin ang aming mga kapatiran, mga kamag-anak namin na mayroong mga sakit. Panginoon, ang iyong habag at ang iyong biyaya ay sumasa aming lahat. Sumasa kanila at ang mga may sakit ay inyong pagalingin ayon sa inyong kalooban. At tulungan niyo kami na umasa at magtiwala lamang sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya sa mga kapatiran, pwede na kayong manalangin kung hindi pa kayo nanalangin at huwag nating kaligtaan ang nasa secret room prayer request natin at iba pa na inyong mga prayer request na idalangin natin. At paalala muli, huwag nating kaligtaan ang pananalangin. Thank you very much and good evening.